Happy New Year, guys! So, again, sorry at ngayon lang tayo nag-update kasi medyo maraming events ang nangyari sa December natin. So, hindi na rin tayo nakapag-Lalamove. Then, yun, mas naging focus natin yung personal errands natin kasi nga December. So, may mga Christmas party, tapos personal transaction, personal events, yung mga ganun bagay. So, anyway, yun nga, medyo maluwag-luwag na yung ating schedule. So, back to vlogging tayo. So, hoping na sana patuloy pa rin yung suportahan ng ating munting channel. So, eto na yung last vlog natin. I think na-shoot to nung December 16. So, kung mapapansin nyo, bagong gupit na rin ako. Again, Happy New Year sa inyo. So, eto na. Panoorin na natin ang 95 day as a Lalamove driver natin. Let's go! Ciao! So yun guys, time check is 10:42. May nakuha agad tayong triple booking which is ayan, ayan, and ayan. So guys, ang target muna nating pick upin is etong Santa Rosa to Quezon City kasi etong dalawa, kumbaga kasi pabalik tayo. Gawa nung Kalamba natin na pick up is 1 PM pa ang pick up. Sa Lechon daw ang pipick upin doon. So, ang magandang gawin is unahin muna natin kung anong available na pipick upin para lang ma-maximize natin yung time dun sa lechon natin. Kasi 1 PM pa daw siya maluluto. So, syempre, pagkaluto nun, kailangan deliver agad. So, ang pinakamagandang gawin doon is huli siyang pick upin. So, Santa Rosa, ang uunahin natin, ang layo from my pick up location is 15 kilometers. Aray ko! Aray ko! Tapos magtotol pa tayo niyan. So may palawal tayo ng mga around, sabihin na natin 30 to 50 pesos. Tapos nun, pagkatapos natin ng pick up dito sa may Santa Rosa, ang pipick upin dito is Solar. Pupunta naman tayo doon sa may Kalamba. Ang pipick upin naman dito sa Kalamba is Laruan. So, ang kagandahan dito guys, kasi pwede siyang ilagay dito sa may unahan. Nakita ko na siya, sinend niya yung picture. So, isang box lang, tapos isang plastic bag. So, pwede siya dito. Tapos yung solar dun sa likod, tapos yung lechon din. So, yun. Later, papakita ko sa inyo, saka sasabihin ko na din kung ilang kilometer ang susunugin natin para lang ma-pick up tong tatlong item na to. So, naka 0-0 naman yung ano natin, yung kilometer natin. Ang siste nga lang guys, since ngayon na lang ulit tayo nakabiyahe, gawa ng medyo marami tayong event na pinupuntahan nitong mga nakarang araw, yung gas natin may bawas na 1 bar. Although pinultank ko to, hindi ko din masabi kung anong nangyari, bakit nabawasan siya ng 1 bar. Pero I think kapag ka ang sasakyan is nakastock lang, tapos mostly wala pang covered na bubong, mga ganon, may possibilities na naiiga yung gasolina. So, yun yung teste ko. Kasi nakailang sasakyan na ako at most of the time ganun yung experience ko sa kahit ano. Sa nung nagkakumpanya din ako, ganun yung napapansin ko sa mga sasakyan ng company namin. Wala kasing covered yung sasakyan doon, kaya nababawasan yung gasolina kapag hindi nagagamit ng matagal. So, yun. Ito din yung nangyari sa atin. So, yung KPL natin, hindi accurate later sa less natin na gas. Pero I think anuhin na natin kasi nga hindi naman natin nagamit to ng mga nakarang araw. At the same time, nandito nga lang to sa bahay kasi nga nagmotor tayo, pumunta tayo ng Batangas. Christmas party. So shoutout sa damit ko, ang lupit ng damit na to. Ala, may banggaan. Aray ko! Ayun ang banggaan, nakita nyo? Well, anyway, yun nga. So, pick upin muna natin to. Baka pick upin pa ng iba. So, nagtataka kayo guys, bakit ko kinukuha yung mga gantong gantong booking na medyo malalayo. Guys, para sa akin ito ay personal preference lang naman. If long ride, tapos malalayo naman yung pick up location at mati-triple or double booking mo. Double booking, medyo middle lang. Pero pagka triple booking, tapos kahit medyo malalayo yung pick up, like sabihin na natin 19 kilometer pababa, pwede na din guys, kumbaga, kasi triple booking naman, at the same time long drive siya, so mas malaki yung kita natin. So yun, share ko lang sa inyo kung bakit ganun ang ginagawa ko. Kasi sa last video naman nakikita nyo naman kung magkano yung kinikita ko so may idea na rin kayo kahit malalayo yung pick up, kumikita pa tayo ng ganito. Kaso nga lang, medyo late na rin tayo na nakakauwi.
Pero okay lang. So yan, pick upin na natin to. Baka pick upin pa ng iba. Let's go! Yan lang po. So, yun guys, time check is 11:15. Natapos na natin tong booking natin na to na Santa Rosa. Then, yun, proceed tayo dito sa may Calambana pickup. According kay Waze is 13 kilometers ang layo from here. Aray ko! Sunog na sunog! Gasolina natin. so, so yun, update ko na lang kayo sa pickup location. Let's go! Malapit na tayo sa pickup. Actually, dito na nga. 100 meters na lang. So, pick upin na natin to. Naka-pick up na pala ako dito before. Medyo tanda ko yung lugar. Kaya, all goods in the woods. Let's go! So, time check guys is 11:47 na natapos na natin tong booking natin na to. So, papunta tayo dito sa may lechon na 1 PM ang pick up. According kay Waze, makakarating tayo doon ng 12:47, almost 1 hour ang travel time. Aray Pero may ko! way dito na mabilis from here to there. Eh, alam ko yung shortcutan dito kasi nga nakapag-pick up na tayo dito before. So, yun. I think mababawasan to from 22 kilometer, mga around 15 kilometers na lang. So, let's see. As of now, nakakatakbo na tayo ng 30 kilometer. Ma-pick up lang natin tong dalawang booking natin. So, ito yung pinakamahalagang mapipick up natin kasi ito ay naka-priority fee. Saka mas maganda din sa dulo siya nga pick upin kasi nga, pagka-pick up natin, diretso deliver na. So, yan din siya din yung mauna. So, yun. Pick upin na natin to. So guys, time check is anong oras na? 12:23. So alauna pa daw kasi, pero napaaga tayo. Okay lang kasi para kahit papaano wala tayong reason sakali mang mali tayo ng deliver. According din sa kanila, alauna pa eh. So wait na lang din natin to. Saan pa ba? Wala tong takip sir, yung unahan. Hindi po ba tinatakpan? Lang po yan, baka lumambot eh. Ah, ganoon. So, yun guys, time check is 1:22. Natapos na din natin pick upin tong booking natin na to. So, ito din yung di-deliver natin. Ang bango. According kay Waze is 1 hour and 22 minutes, 65 kilometers. So, medyo malayo. Skyway na din yun. Pero okay lang. Bango talaga. Amoy tanglad. Kakapit to sa damit natin. I-deliver na natin to. Let's go! So guys, time check is 2:47. Malapit na tayo sa booking natin na lechon. So i-drop na natin to. Malutong pa kaya to? Kasi hindi pa lang balat nila. Hindi ko lang po sure sir. Pero dire-diretso po biyahe ko sir. Inopen po nila para daw malutong po eh. Ay, oo. Aircon. Kumunat na siya. Malutong pa sir. Malutong pa lang. Oo. Yes, salamat po. Salamat po. Time check guys is 2:55. Natapos na natin tong booking natin na to. So ongoing tayo dito sa may Quezon City din ang drop-off. Mariana. According kay Waze is 6.9 kilometers. So medyo maganda ang layo ng drop-off natin. So ano pa hinihintay natin?
i-drop na natin to. Let's go! Time check guys is 3:32. Malapit na tayo sa ating drop off. So, drop na natin to. Ito ay mga solar panel. Okay na po. Salamat po, salamat po. Okay na sir, salamat po. So, yun guys, time check is 3:43. Natapos na natin tong booking natin na to. Pero, dun sa ano natin, ongoing na drop off natin, according kay Waze, is 46 minutes, 8.3 kilometers. So, sa Bagong Bayan siya. So, nandito tayo somewhere in Mariana. So, update ko na lang kayo. Let's go! So guys, update. Meron nakuha tayong booking which is ayan. Sakto, may pupuntahan ako sa Batangas. Kapatid ko. Kukuha niya yung item doon. Sakto palipa siya. Kaya all goods. Tapos, yun, sapatos lang doon pipick upin dito. Pero according kay Waze, ang layo is 1.3 kilometers lang. So, tawagan natin yung pick up location para sa parking. So guys, hindi matawagan. So update ko na lang kayo. Aray ko! Let's go! So guys, time check is 4:06. Nandito na tayo sa booking natin na to. So text lang daw. So nandito na tayo. So arrive na natin to. Good afternoon po. Lalamove po. Sige na lang po na ID. Sige po. Wait lang po. So ayun guys, time check is 4:08. Natapos na natin tong i-load yung booking na yan. So, all goods. Kaso nga lang, malapit lang naman yung pick-up location from our current location kanina. So, mga around 1 to 2 kilometers. Tapos, kaya kinuko na. Tapos, kaso nga lang, balik ulit tayo dito kasi doon sa drop-off natin na to, na booking natin, is 8 kilometers uli. So, actually, parang nadaanan na natin siya kanina dito eh. So, 46 minutes, according to Waze. Aray ko! Aray mo. Ano ba hinihintay natin? I-drop na natin. I-drop na natin to. Let's go. Sana makahanap pa tayo ng isa. Pero sure na ang ano natin. Pang go home natin. Saka yung personal transaction natin, di ba? Killing two birds in one stone. So, time check guys is 4:35. May nakuha tayong booking which is ayan. So, according kay Booker, ito ay stickers and paper lang. So, mga 1 kilo lang daw. I don't know kung bakit pinasasakyan pa niya, pero mukhang okay yung magiging booking natin kasi maliit lang. So, pwede pa nating sabayan ng kahit dalawa. So, kinuha na din siya guys kasi yun nga. Pero ang layo from our current location is 4.8 kilometers, so 23 minutes. Kaso nga lang sa Diliman siya. So, pababa naman tayo sa may bandang Bagong Bayan. Kaya, pwede na rin. Kaso nga lang, nako-compromise na naman tong natin. Itong buwing natin na isa. Although naka-pooling naman siya, kaya all goods lang. Chill lang. So, yun. Update ko kayo sa pick-up location. So guys, time check is 5:01 na pick up na natin tong booking natin na to. So pakita ko sa inyo guys kasi hindi ko sure kung nabidyoan ko siya ng maayos. So eto siya. Yan, eto yung sa may Santa Rosa. Tapos eto naman yung sa Lipa. So all goods. Wala pa tayong load dito. Eto yung idadrop natin kanina. Ay yung nakuha natin booking na idadrop natin ngayon. So according kay Waze is 8.9 kilometers. 52 minutes. Aray mo. Kanina pa to. Na-compromise dahil sa pagkuha natin ng booking. Pero I think okay lang naman. Reasonable guys kasi pooling siya. Kaso nga lang, ang worry ko baka mamaya magreklamo siya. Well anyway, wala. Ganun talaga. Kailangan natin kumita para kahit papano ma-sure natin yung pabalik natin. Kasi hindi naman na ganun kadami yung booking pagka late pa natin to. Late pa tayo magsimulang kumuha ng booking. So, yon.
Update ko na lang kayo. Aray mo, let's go! So guys, as usual, meron tayo, may nakuha kasi tayong pooling guys na ito yung load natin ngayon. Tapos tumawag yung customer service sa atin, yung Lalamove. So for sure to, tumawag siya dun sa mismong Lalamove customer service nga na bakit ang tagal ng booking niya. Etong booking na to ay pooling, ha, take note, pooling. So ganun talaga kapag ka pooling, medyo demanding. So, actually guys, na-swipe natin siya kasi medyo mataas yung surcharge niya. Kaso nga lang, hindi ganun kataas, kumbaga normal. Kaso nga lang, yun nga nangyari. I think nag-report to sa mismong Lalamove app. Ba't daw ang tagal, ganito, ganere. Pooling ka eh. Tapos holiday season, tapos inuna din natin yung mga dapat pick upin para kahit papano sure yung pauwi natin. Yun. So I think ang gagawin ko guys, since ito ay nag-report na, i-check natin kung meron tayong I think magre-report to for sure at i-rate tayo nito ng mababang rating since ganun nga nangyari. Sagarin na natin. Pag may nakuha tayong booking along the road na medyo malapit lang yung pick up location, pick upin din natin para kahit paano ma-maximize natin yung since na-report na rin naman tayo, hindi naman tayo makakuha ng good ratings. Di yun. Kung may makakuha tayong booking wala eh. Kailangan natin i-maximize natin yung kitaan natin. Pero for now, meron na tayong dalawang load. So, check natin kung may makukuha pa tayong isa pa. So, let's go. Update ko kayo. So, papakita ko sa inyo. Pero i-blurred ko siya. Pero papakita ko sa inyo kung mamimit ko man siya later. Kung ano yung magiging usapan namin or what. So, let's go. Sige po. Sige. Babasagin daw po yan, sir. Sige po. Picture ko lang. Ayun na po, sir. Sige po. Salamat po. So, ayun guys, time check is 6:02. Natapos na natin tong booking natin na to. So, to be safe guys, nirate natin siya ng 1 star. Para kahit papaano, just in case na nireport niya tayo, di nireport din natin siya kay customer. At hindi rin naman tayo nakakuha na ng booking along the road papunta sa kanya kasi nung may nakita akong booking, may lumabas na please finish your ongoing booking first. So, diniretso na natin siya. So, I think naka-apekto yun yung pag-report niya kay customer service kay Lalamove since may tumawag sa akin na telephone number. So, yun, ina-update ko lang sa inyo guys yung possible na mangyari sa inyo if ever na patagalan yung delivery nyo ng pooling. Pooling, nagmamadali. Aray mo. Aray ko! Worth 600 lang guys from Calamba to Eastwood. Well, anyway, move on tayo. May kinita naman tayo papunta dito sa Metro Manila. So, doon na tayo sa may bandang pa-south, pa-uwi natin. So, yun. So, share ko lang din sa inyo guys. Meron din doon na na parang, di ba, pagka pininish mo yung booking mo, i-rate mo ng 1 star to 5 star nga. Doon sa baba nun, parang may compose message. So, nag-compose tayo ng message regarding doon sa nangyari sa atin. So, English daw. So, sabihin lang natin totoo. Nag-compose tayo ng message doon na even though booking is pooling, he's rushing me. Parang countermeasure lang natin yon. Especially kapag naglalamove nga tayo. Possible malaking factor yung pag-report ni customer kasi yung pag-rate ni customer sa atin ng 5 star hindi ganun kalaking bagay o yung bar natin hindi ganun kalaki. So kumbaga ma-report ka lang ng isa na ni customer, malaking factor na yon kasi yun yung tingin ko kasi yun yung madalas na napapansin ko sa mga posts Facebook newsfeed, especially sa mga Lalamove group. So kumbaga parang countermeasure natin to. So, yun. Update ko na lang kayo. Nandito ako somewhere in Eastwood. Pa-exit na ako papuntang Pasig.
So, madalang na rin yung nalabas. So, check din natin if ever na may lumabas at makuha natin. Sana may makuha tayo. Update ko na lang kayo. Let's go! So guys, time check is 7:50. Sa wakas, nandito na rin tayo. Drop na natin to. Kayo po yun. Yes po. Po. Yung mga sticker. Yes daw po. So, Picture ko lang po. Thank you lang po. Thank you po. Okay na po. Thank you po. So, yun guys, time check is 7:55. Natapos na natin tong booking natin na to. So, all goods. Traffic sa Quezon City. Aray Pero okay ko! lang. Kahit pa paano, nakauwi tayo ng may double booking. Tapos, according kay Waze, papunta tayo sa booking natin na to is 57 minutes. So, 42 kilometers lang. So, I think okay lang naman. Kahit pa paano, goods yung time. So, ano pang inintay natin? I-drop na natin to. Let's go! Medyo gutom na ako. Let's go! So yun guys, time check is anong oras na? 8:53, nandito na tayo. So dito lang nakapin sa kalsada si customer. So tinatawagan ko siya, hindi matawagan. So update ko na lang kayo. Let's go! So guys, time check is 9:01. Nandito na tayo. Tao po! Natawag na daw po. Doon niya po kasi pinin sa may Azalea, Aresa. Pero natawagan ko po siya kanina sa Viber. Eh, dito daw po sa may kahoy na gate. Yan lang. Opo. Siya, tayo wala ko rin ha. Sige po. Dadalhin ko yan. Okay lang ba sir? Pagkabayad. Bayad na. Oo, hindi ko din po kasi makontak eh. Para siya. So guys, time check is anong oras na? 9:06. Laki ng tip natin. Laki ng gate nila. Yayamanin. May guard pa sila. Nakakatakot. Matindi security. Well, anyway, alis na tayo dito. So, yun. Salamat ulit kay Madam kung makikita mo man ang aking munting vlog. At, yun. Papunta na tayo dito somewhere in Batangas sa may, kapatid natin. Tapos may natira daw na paksiw na lechon. all goods yun. Kasi, di ba nga nagpunta kami sa Batangas tapos may lechon. Then yung natira, pinaksiw na lang. Kaya pauwi na tayo. So sa last video guys, yung computation ng natin, ginastos natin as well as yung mga dapat i-less. Kaya, yun, wag kayong mawawala sa next video ha para sa kinita natin. So, as of now, nakakatakbo na tayo. Napakita ko sa inyo. Ayan. So, 231.5. Laki nun. Tapos, hanap tayo ng mapapagasan. Usually, Petron. So, update ko na lang kayo. Let's go! So, eto na yung kinita natin for this vlog. Which is, eto siya. Ayan. So, kung mapapansin nyo, mataas ha. Nasa around 4,015.30. Ito ay gross pa lang natin kilala move ha. Hindi pa awas dito yung dapat natin i-less like yung car maintenance saka yung gas. Then, i-less lang natin yon. So, meron tayong kinita na ayan. So, kung makapansin nyo, yung gas natin dyan na 1.5 is hindi siya accurate kasi katulad ng sinabi ko nung sa mauna-unang video natin, matagal na stock yung sasakyan. So, naiigay yung gasolina natin. So, kumbaga, hindi siya totally na yan yung naging consumption natin. Pero, siguro mga around 1,000 to 1,2 yung
accurate na gasolina natin. Well, anyway, consider na natin as 1.5 para wala na ring masyadong computin. Tapos yung 300 pesos, yan naman yung car maintenance natin. So, ang total na kinita natin, less na ang dapat i-less is 2,215. Tapos yung KPL natin is hindi rin ganun ka-accurate katulad ng nasabi ko kanina kasi nga hindi siya totally full tank nung nagsimula tayo maglalamove. Pero ano na natin, kumpitin na natin para may idea kayo. Nasa around 10.28. Ayan. So, yan yung computation. So, yan yung kinita natin guys. I think malaki-laki na rin kahit papano. So, sinushoot ko nga pala siyang video na yan is nung December 16. So, yan yung araw natin na paglalamove. Yan na rin yung parang siguro naging last natin. Pasensya na kayo again sa nangyari kasi medyo naging busy ang person. Sa susunod, ngayong 2026, try nating mag-upload. So, baguhin natin yung style natin. At the same time, mas i-enhance pa natin yung pagbablog natin saka yung paggawa din ng mga short form videos as well as yung mga pictures na din para kahit papaano mas maganda yung nagiging takbo ng channel natin. So yun, again, even though na ngayon lang ako bumalik, nagpapasalamat pa din ako kasi nandyan pa rin kayo. So maraming salamat sa suporta nyo. So hindi man natin na-achieve yung 100 day before this year end, nakaabot naman tayo sa 95 days. So, may 5 lang tayong kulang. So, try nating doblehin. Gawin nating 200. So, kailangan natin baka 300 vlogs before this year end 2026. So, kailangan meron tayong 300 day as a Lalamove driver or anything na pwede natin ma-upload. So, yun. I think this is it, papi. Maraming salamat sa walang pagsawang pagsubaybay sa ating munting channel. Again, if ever na gusto mo mag-isang part-time Lalamove driver, lalagay ko na lang yung link sa description. Tapos lagay mo yung referral code ko ha para may libre kang 300 Lala credit if ever na ganyan yung unit mo. So, post mo na lang, ipasok at may papasok din sa yung mission, tapusin mo and meron makakredit sa'yo na 300. I think 300 or 300 plus. Check mo na lang yung picture. So, if ever din na gusto mo yung mga gamit ko sa pagbablog, sa sasakyan na din, yung mga nakikita nyo, usually yung cam, tapos yung ilaw, car fan, lalagay ko na lang yung link sa description. Tapos malapit na rin tayong change oil. So, bablog na din natin yun. So, lalagay ko din yung link sa ko binili. So, naka-order na ako ngayon. Ang date ngayon is January 2. So, dadating siya mga around 3 to 4. So, mag-change oil tayo. So, bablog din natin yan. Abangan nyo guys. Maganda. I think magiging maganda yon. So, yun. See you on the next vlog. Kamawala Eto na yung pinakihintay nyo. Ciao! Maraming salamat sa panonood. Shoutout sa inyo lahat. Peace!